Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Yes, this is PH Today. Pupulsahan natin ang post na ipinost ni Third Floor Studio galing sa statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Teka lang guys, lipat lang muna ako. Ito ko kayo inuupo. Excuse me. Okay, ito na. Ayon kay President Bongbong Marcos, unity is the key for us to move forward. Unity. From the word unity, nagkaroon ng unity si Vice President nag-unite kay President Bongbong Marcos. Ano po ang nangyari? Diba? Nag-transfer kayo ng fund from the office of the president to the office of the vice president. And then afterwards, siniraan siya ng mga kongresista na ginalaw niya yung pera within 11 days. Kasi kung bakit naman, June or July ni-request sa inyo, ipinadala nyo sa office ng vice president ay December. Ilang days na lang para matapos na yung taon. Which is, babalik na sa treasury yung pondo kung hindi mayu-utilize. Kaya, very smart itong si Vice President Sara. Nagawa niya na i-disburse yung halaga within 11 or 19 days whatsoever dun sa dalawang yun. Pero wala kayong imik. Kahit na pinagpiestahan na si Vice President Sara, sinabihan siyang corrupt at ang bilis niyang gumastos ng pera. Itong mga naninira, alam naman nila to na ang disbursement ay hindi lang naman yun yung araw na natanggap mo yung pera. Of course, yung process ng appropriation, yung pag-prepare ng mga bidding and all that, pwede nang gawin in advance yan. So, pagdating ng bumaba yung saro, pwede na yan isalpak-salpak at ibayad na kaagad. Alam din niya ng mga kongresista pero syempre, alam nila na maraming Pilipinong bobo na hindi nakakaintindi dahil talagang pinababa nila yung education system dito sa bansa, which is intended siguro talaga para kung bobo ang lahat ng mga Pilipino, hindi may intindihan yung mga pinagagagawa nilang mga mambabatas, at kayang-kaya nilang lokohin na lang ang lahat ng tao dito sa Pilipinas. So, yun ang nangyayari. Kaya kahit bigyan mo lang ng konting barya yan, sa'yo na yan, nabibili na. So, yun ang pangyayari dyan sa sinasabi niyang unity. Unity na hindi niya pinagtanggol ang ka-unity niya. Nanatili siyang tahimik habang si VP Sara na nag-unite sa kanya buong puso yung tulong na gustong ibigay sa kanya, na maki-unite sa kanya para ayusin nila ang Pilipinas, ipagpatuloy nila yung naumpisahan ni PRRD. Ang ginawa niya, talagang sinadya nila, ginamit lang nila si VP Sara para sila ay makabalik sa pwesto dahil wala na pala silang planong bumaba. Ang nangyari, nung nandun na sila, nasa pwesto na sila, alam nila na gustong-gusto ng taong bayan ang mga Duterte dahil sa kanilang magandang performance at sa record breaking na talagang wala talaga silang, wala silang record ng corruption. Kaya lahat ginagawa nila para sirain ito, para wala sila ng kalaban pagdating ng eleksyon. So, yun ang totoo. Lumalabas naman na ngayon sa mga salita ni Vice President Sara na talagang kailangan siyang sirain. Ang intensyon kay tama o mali yung paninira na ginagawa sa kanya, ang mahalaga masira siya. Sapagkat wala silang matibay na makakalaban na gustong-gusto ng mga taong bayan kung hindi ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte lang ang may malasakit talaga sa mga mahihirap. Hindi katulad nila na sila ang gusto nilang baglingkuran nila, pagpasapasahan lang nila ang resources nitong bansang ito na sila-silang mga elite. So, ang pinaglalalagay nila sa mga cabinet position ay yung mga friend nila, mga kapwa nila, mga mayayaman, mga negosyante. Kaya kahit na manipulate nila yung mga presyo, wala silang pakialam kahit na wala nang kainin ang taong bayan. Pero itong mga bobong mga Pilipino na talagang mga talaga naman, pag nabigyan ng ayuda, sasabihin no to Sara.
Nabigyan lang ng ayuda. No to Duterte. Hindi naman Duterte ang usapan dito eh. Hindi Duterte ang usapan dito. Ang Duterte nanghihimasok dahil hindi makatiis sa ginagawa nila. Ginagawa nila yung unang first move nila, yung PI. Ano yung PIPA? People's Initiative. Para ang botohan na maamyendahan ang Constitution ay ang gagawang bibigyan lang ng desisyon nitong Congress. Pag-iisahin ang Senado at saka ang lower house para wala ng check and balance. Siyempre, talong-talo ang numero ng Senado. 24 lang sila against 300 plus. Oh, lahat ng Congress, alipores na nila. Oh, di, pag manatili na sila sa pwesto, di lalo na kung ngayon naghihirap maigi ang mga Pilipino, sobrang naghihirap na ang liit ng sweldo, ang mahal ng bilihin. Imagine, first time in history, naka-record na yata si Guinness Book of Record, 800 per kilo ang sibuyas umabot dito sa Pilipinas sa pamumuno ni Marcos. Imagine, yan ang sinasabi mo na may unity. Unity, unity ninyong mayayaman. Wala kayong pakialam sa aming mga mahihirap. Ito pa, pangalawang sabi mo, if we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another, ayan, sino ang nag-oppose sa one another? Ha? Di ba? Nananahimik si VP Sara, nagtatrabaho. Anong ginagawa nyo? Kayo ang unang nanggulo. Di ba? Lahat, ibinintang nyo na. Andyan na pagkatapos ng plano nyo na paninira, alam nyo? Impeachment naman. Pagkatapos, isinalin nyo na rin siya sa AJK. Tapos ngayon, gusto niyang ipahuli yung tatay niya na walang ginawa kundi magmalasakit sa inyo, pinalibing ang tatay niyo, pero ngayon gusto niyong ipahuli, talagang dikdikin niyo. Wala kayong kasing sama. Alam niyo, wala kayong kasing sama dahil lahat ng mabuting ginawa sa inyo, ginantihan niyo ng kademonyohan, lahat ng ka-evil-evilan nasa inyo. Grabe, ibang klase talaga kayo. Hindi ko alam kung ano ang plano ni God. Pero naniniwala ako na may balik ito. Hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng ginagawa niyong kasamaan sa kapwa niyo. Grabe, ipinaglaban kayo ng taong bayan. Ako nakipag-away, ako ginamit ko si Rita Gadi para lang ipagtanggol ko na hindi magnanakaw ang mga Marcos. Nagagalit pa ako sa mayor namin na may post na ikaw ay anak ng magnanakaw. At si Sara ay anak ng mamamatay tao. Galit na galit ako doon. Talagang ginagamit ko ang mga word ni Rita Gadi para ipagtanggol ka. At ang dami kong nakumbinsing ka mag-anak, mga kaibigan. No wonder kung yung mismong si Vic Rodriguez, trinidor mo, at lahat ng mga artistang tumulong sa'yo, ay talagang nabaliwala lang. Sila Oro. O, sino pa? Yung mga tumulong sa'yo, nasa na? Nakakapagtaka ang gagaling ng mga tumulong sa'yo na na mga congressman kagaya ni Marcoleta. Nagtaka kami, bagay na bagay siya sa Department of Justice. Pero sinong nilagay mo? Diba? Akala ko ba best of best yung ilalagay mo? Pero ano nangyari? Lahat ng nilagay mo, mga ka-partner nyo, mga mga kapwa nyo, mga mayayaman, hindi malaman saan ang galing kung ba't nagsiyaman kayo. Ito, ibasahin pa natin. Diba, nakalagay, and resources opposing one another. Kayo yan. For political means. Sinong namumulitika? Diba? Kaya naman ninyo sinisiraan ang mga Duterte dahil ayaw nyo nang bumaba sa pwesto. Gusto nyo na nandiyan kayo para i-enjoy nyo lahat ng pera ng Pilipinas. Diba? Kaya lahat gagawin nyo para sirain ng Duterte. Durog na, pero hindi nyo pa tinitigilan. Ganun kayo kasama. Hindi ko alam kung hanggang kailan mag-i-extend ang kasamaan ninyo. At itong mga nasa Kongreso na naka-separate entity naman, Kongreso, itong Senate, itong lower house, walang nagtatanggol sa tama. Lahat umanib na sa inyo. Yung AFP, yung PNP, at sana yung magtatanggol sa taong bayan, kitang-kita na ang nangyayari.
umanib na sila sa inyo. Lahat. Wala na. Walang magmamalasakit sa Pilipinas, walang magmamalasakit sa taong bayan kung hindi ang mga Duterte lang. Dahil lahat ng mga nakaupo ngayon, negosyo, sariling interes lang ang iniisip. Hindi sila kumandidato para maglingkod sa bayang ito. Grabe na kayo. Sumusobra na kayo. Ito pa. With opposing one another for political means, tapos na tayo dyan. Then we have very little time, sabi niya, time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Transforming our country into a better place, you have given time, you have given a chance for 2 years. Anong ginawa mo? Is there any project you finished in that span of time, not 2 years? Even yung flood control na nga lang eh, sinabi mo 5,500 ang natapos. And then, ayan, sinubo ka ng kalikasan. Di ba? Pinabaha para i-booking ka na hindi totoo ang sinasabi mo at wala namang flood control na natapos. O, ngayon, 1.44 billion per day ang budget. Nasa na yon? Bakit walang liquidation? Di ba? Tapos wala pang master plan. Pala yung flood control. Dun sa laki ng budget na yan, na 244 billion in 1 year, 1.44 billion per day, nationwide. Tapos, ganyan, lubog. Nasaan na? Binaglololoko nyo lang mga taong bayan. Pero ito naman mga Pilipino, no to Sara, no to Duterte, dahil nabigyan ng ayuda. Dahil yung mga utak hindi ginagamit ng mga naku, na talaga naman, binibenta o hindi ko rin sila masisisi dahil pinababa ng husto ang education dito sa Pilipinas. Dito pa, yan pala ang purpose niyan. At saka ang purpose kung bakit kailangan taasan maigi ang presyo. Para mas lalong mahirapan. Kasi kung wala nga naman pamasahe, paano pupunta sa rally? Kung wala nga makain, pamasahe pa papunta dun sa Malacanang o papunta sa EDSA para may makisama sa rally. So talagang lahat ito plano ninyo, pero umaasa ako na may Diyos na buhay at hindi man nanatili na nagpipiesta kayo dyan habang naghihirap, nagugutom ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. So tuloy natin. Ayan daw, para wala na, gusto niya, maliit na lang daw yung oras para i-transform ang country natin na mapaganda. Walang hiya. Yung 2 years na kahit na anong project walang nagawa eh. Meron din naman silang nagawa, alam mo. Pinasara yung SMNI. Tinake down yung mga kritiko, yung mga Facebook account ng mga kritiko. Ayun ang mga pinagagagawa nila. At busy sila sa pagmomonitor ng mga social media accounts ng mga pumupuna sa kanila. Kailangan meron silang mga troll army na ipansasampal nila na magkokontra ng comments at yung kanilang mga vlogger ay talagang ibobomba nila ng magagandang comment kahit wala namang kasaysay-saysay yung mga pinagsasasabi kung hindi puro paninira lang. Imagine, ito na nangyayari, wala nang performance. Ang mga comment pa ng mga vlogger ninyo ay very good, sabi, the best president ever. Amen! Saan best president? Anong performance? Bakit naging best? Hindi ba nag-iisip itong mga to? Basta na lang magsasabi at sisiraan nila ang lahat ng mga pumupuna. Grabe na itong bansang Pilipinas na to. Hindi ko alam kung saan patutungo. Yan, ituloy natin. Ayan, to transforming the lives of the Filipino. Ayan, for better place daw. So, nakalagay dito and sabi niya, parang kailangan hindi na daw nagtatalo-talo kasi lumiliit na yung oras at saka yung resources at saka yung energy na natitira para ma-transform daw yung country into a better place. And to transform the lives of the people, the lives of our people, para naman daw ma-transform yung lives. Talaga namang ma-transform yung lives ng mga Pilipino. Naghirap, walang makain, at ang mga presyo sobrang taas. Ang mga, alam niyo yung Meralco bill, tingnan niyo kung ano ang mga naka-included. Pati sa Manila Water, may environmental na pagkalaki-laki. Hindi mo malaman kung
Nag-iisip kayo kung paano na ba ang kakain ng tao kung lahat na lang ipinapasan niyo. Tapos may paparating pa kayong plano na maglalagay kayo ng another tax para makalikom kayo ng pera. Talaga namang hindi niyo na talaga titirahan ng buhay ang taong bayan. Ayaw niyo na talaga ng kahit kumain man, ayaw niyo na silang pahingahin, ayaw niyo na sila na kumain. At ayaw na rin niyo na rin silang mabuhay. Para kayo na lang matira dito sa Pilipinas nang wala na rin kayong huthutan, wala nang magbabayad ng tax. Kayo na lang ang mabuhay dito. Hanggang kunin kayo ng, sunduin na kayo ni Satanas sa sobrang kasamaan ninyo. Ito guys, ito yung nararamdaman ko bilang isang Pilipino. Ito yung nararamdaman ko sa sobrang mga mga kasamaang nakikita ko. Imagine, yung KOJC kung sugurin. Grabe na. Hindi ko na alam. Wala na silang damdamin. Mga bata nasasaktan. 'Di ba? Yung trauma na nangyayari. Bakit pinag-iimperas ang maigi ang buhay ni Kibuloy? Hindi naman siya yung napakasama na kagaya ng ibang mga kriminal na mamamatay tao. Para ganituhin. Sobra na. Ito guys, basahin naman natin yung mga comments ng mga taong bayan ito. JC, nasaan ang pangako na maganda Mr. Marcos Jr.? Ayan, ano siya, sabi ni JC. Ito naman, Alicia Villamor. Sabi niya, magpa-test. Sabi niya, so itaas natin to para makita itong mga comment. Ayan, nakikita niyo. Magpa-test na para sa tunay na pagbabago. But for me, no more. You na resign, please, BBM. O, pinagre-resign ka na ng mga taong bayan. Ito naman galing kay Maria Velasco. Ayan, Mr. President, requesting you and your cabinet members for follicle hair test now. Ayan. Sabi naman ni Eliezer Paner. Paner ba to o Paner 666? Okay. Lisyong sa kapangyarihan. Lasing. Lasing sa kapangyarihan. Nasayang ang ibinigay na second chance. Ayan, nasayang daw yung binigay na second chance sa'yo. Kasi talaga yung mainstream media, kaliwat kanan yung banat sa kanila na mga magnanakaw ang mga Marcos eh. And nagdadalawang isip pa nga yung mga tao na iboto siya. Kaya lang nung pumartner si BP Sara sa kanya, nagkaroon ng tiwala kasi iniisip ng taong bayan, hindi na niya gagawing magnakaw kasi mahihiya siya sa mga Duterte. Pero makapal talaga mga mukha. O ito, shame on you BBM. Sabi ni Noy Lit 616. Shame on you BBM. Unity? What happened sa Unity? Just undergo drug test and step down and let the nation to move on. Yan. Ang dami niyang likes. 52 likes. Ito namang lashing sa kapangyarihan. Meron siyang 100 likes. Ito naman comment ni Ontoto Pofa Sports. Papaano magkakaroon ng unity kung weak ang leader na hindi marunong magdisiplina sa kanyang mga officials or cabinet members? Los mo. Wag mo ibubudol mo na naman ang mga tao para lang sa pansariling kapakanan ng pamilya mo. So yan Napakadaming comments dito guys. Ito, galing kay Corazon Aruta. Unity sila sa Pulburon. Unity daw sa Pulburon. Parang wala yatang kakampi dito si BBM. Elaban Digan 87. What type of unity you talking, Mr. President? Budol is real. Kita mo? Wala. Tapos sasabihin nyo, yung tawag dito,
nagpa-survey kayo na mas maraming gusto sa Marcos kaysa sa Duterte. Tingnan mo nga ito. Itong mga comment dito. PBBM, wala ka pang result for 2 years. Walang bumabati ko sa inyo. Right now, may bumabati ko sa inyo. Ganun pa rin, wala ka pa rin magawa. Ayan. Hanggang ngayon, wala pa rin naman nagagawa. Drug test or resign, ayon kay Lilia Orsus. Ayan, ayon naman kay Eddie Castro. For me, we should not give him a single chance. O, hindi ka nabibigyan ng kahit single chance na mabudol niya ulit ang taong bayan. Although we all know that he will never do a single drug test at all. Kaya he must resign. Ayan, hindi ka daw talaga magpapadrug test. Alam daw ng taong bayan yan. Ito, Alma Condes. Very funny, Mr. Bangag. Practice what you preach first. You are fired. Yan. Robinson Alberio. Sinisisi ako sa aking mga kamag-anak at mga kapitbahay kung bakit panay tulong sa pagkampanya noong halalan na iboto ka, huli na ang lahat. Yan, di ba? Nabodol. Ito naman si Chen. Sabihin mo yan sa asawa at pinsan mo na gutom sa power. Sabi naman ng Minda Diaz, di niyan alam ang sinasabi niya. Nagbabasa lang ng teleprompter yan. Yan. Sabi naman ni Alvin, manggagamit, asa ka pa. Boto namin, unity mo kung sino taas ng kamay ni Duterte, doon kami. Ayun, doon daw ang taong bayan. Sa itataas ng mga Duterte. Ayan. Mario Viedo. Ano yan? Mario Viedo. Ayun. Magandang magsalita at pakinggan. Drug test ang gawin mo. Huli na ang lahat. Ayan. Sabi ni Rowena Mansuelo. Huli na ang lahat sa sinasabi mong unity, Mr. President. Sinayang mo ang tiwala ng mga Pilipino sa'yo. Lalo ako. Nung time ng kampanya, nakipag-away ako, pero it's worthless pala. Ayan. Taas natin yung mga, ito. Net, BT, Coca-Cola, Hamats is real. Ellen Wallis. Drug test is the key for us to move forward. Honey CRC. Drug test sa buhok para tapos ang usapan kung ano-ano ang mga palusot. Yan. Palusot ka daw, BBM. Sabi ni Aras Sinse, gamit na yung unity. Gamit mo na daw yung unity. Wala naman talaga yan. Gamitan lang ang nangyari dahil teleserye addict tayo. Naniwala tayo sa drama. Kahit si Aling Aimee, niloko tayo at ang mga Duterte, lahat tayo natulog sa pansitan. Hanggang ngayon, Batman, you there? Ayan. Diosdado Ponla. Excuse me. Double talk. Leader, wala isang salita. Lumilipad na naman ang isip niya ayon kay Sun. Taas natin, daming comments. Halos puro negative. Wala man lang kakampi dito si BBM. Weng Calvo. Yak, buisit. Pinoy Tracker. Wala na. Do BBM. Katapusan na ninyo kita na jud ang tinuod ninyo. Gika na. So, imong amahan. So, kita na daw yung mga ginagawa ninyo ng iyong amahan. Kung unsa mga klase sa mga tao, anong klaseng mga tao kayo, parang ganun ibig sabihin. Bega Warp. This man is broken vessel.
And his only capital is his surname Marcos. Diba? Yun lang kapital mo eh, Marcos, yung apelyido mo. Ayan. Napakarami pang, magbasa pa tayo ng 5 pa. Sir, are you that way out of touch? Which of the personalities is talking this time? Again, it only took 2 years for you to be irrelevant. Pity the Philippines and its people. Step down. O, pinapa-step down ka na. Kasi unity pa sinasabi mo, kayo ang sumira. Dahil ayaw nyo nang bumaba sa pwesto. Ang sinasabi nyo, lumilipad sa hangin. Iba sinasabi nyo, iba ginagawa nyo. Ito, Richard Sultan. Anong unity sinasabi? Sinasabi o binabasa nito? Hindi nyo alam sinasabi na unity. Sa election, word mo yan. Pero, puro salita, wala sa puso. Kayo ang sumira at gumiba sa sinasabi mong unity kung naiintindihan ninyo. Never and never again to Marcoses. Ayon kay Richard Sultan. Taas pa natin. Ayan. Asus, palusot. Para pagbaba niya, kunwari, siya ang kawawa. Kasi, daming bumabati ko sa kanya. Nagbaba naman. Drug test is really the key. Dun, junior siguro. Sabi ni Chen Poriner. Eto, Alex. Sabi ni Alex. Puro salita ko lang sa gawa. Sabi naman ni user, yo, step down. That's the key for us to move forward. As simple as that. Ayan. Ito, tapos na guys. Konti na lang. Ito, tapusin na natin. Ayan. Virus tibukalibutan. Virus tibukalibutan. Ito. When you are all-time high, you can be a poet because ang isip mo ay lumilipad. Poets have lots of fantasies in their minds, but only fantasies because they are just sitting and imagining. Wahahaha. Ayan. Sabi naman ni Litz Banar, grabe oh, lahat ng sinasabi niya kabaliktaran. Totoo naman eh. Kabaliktaran lahat ng sinasabi. Sabi naman ni Edsel Galos, grabe na. Kailan kaya bababa? Parang bumaba. Kailan kaya bumaba? O siguro, ibig sabihin, kailan bababa? Eto, Net BT, Bang Marcos. Ayan, ano ba to? Hindi, Bang Narcos. Ano Narcos? Eto, Merlita Armao. Sagutin ang paratang ni Miss Cathy sa inyo. Yung mga manifesto ng mga retired general at sa drug test na kayo, isama mga cabinet members at si Lisa. So, ayun guys. Hanggang dito na lang tayo guys. Yung ating, napakadami pang pero wala man lang positive comment, lahat galit. So, yung sinasabi nila na mas maraming gustong Marcos endorsement o kaysa sa Duterte, imposible yan. Mind setting lang yan. So, ayan na guys. Ayan na. So, tatapusin na natin to. Maraming salamat guys sa lahat ng nanood sa video ito. At sana po lahat tayo mag-pray po tayo na pangalagaan tayo ni God. Kailangan lahat tayo ay mag-speak up. Every Friday, 5 p.m. onwards, meron pong kwentuhan doon sa galleria sa EDSA. So, pwede po kayong pumunta doon para makipagkwentuhan at mapag-usapan natin ang tungkol sa ating bayan. Kailangan pong magsama-sama po tayo upang makagawa po tayo ng paraan kung paano natin maililigtas itong ating bansang minamahal.
laban dito sa mga corrupt na mga politiko na talagang nag-e-enjoy maigi sa ngayon. I hope in God's will, sana matapos na po itong madilim na pinagdadaanan ng ating bansa. At sorry sa mga kapwa ko Pilipino kung nasasabi ko na BO-BO kasi ganun po nila tayo minold. Pero hindi naman po ako galit sa inyo, kaya lang hindi nyo rin alam at hindi nyo rin sinasadya na maging ganyan kayo dahil talagang pinagplanuhan lahat yan ng mga politiko na bumaba ang education natin standard para tayo, hindi tayo aware at wala tayong alam na hindi natin makikita yung panloloko na ginagawa sa atin. So, and also, yung pagpapahirap sa atin, parang it's also a plan na hayaan nila na mahirap tayo para tayo mga slave. Kasi kung tayo ay may kakayanan financially, pwede tayong gumastos para pumunta tayo sa isang lugar para magtipon-tipon, para mag-express. So yun lang po. Thank you so much everyone sa panonood. And let's pray. Let's pray in Jesus' name. In Jesus' name, please be with us in this fight para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, at higit sa lahat para sa inyo, Ama. Thank you and God bless.